Talagang dito pa mismo sa bahay! Ha? Bridget, alis na ako. At ikaw lalaki ha? Siya bang nakabuntis sa'yo? Talagang dito pa ninyo ginagawa ang kamunduhan ninyo? At ikaw lalaki, umalis ka ngayon din! Umalis ka! Ikaw ang umalis, inay! Ikaw! Hindi si Edo! Dahil siya ang ama ng ipinagbubuntis ko! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, anak, iipan mo na yung kandila ng cake mo. Cake ba yan? Hindi naman cake yan eh. Pandikoko lang yan. Ay, hindi nga cake, anak. Pero kahit paano, ay mayroon tayong pagsasaluhan. Sige na, ihipan mo na yung kandila para makain na natin kasama tong pansit canton na niluto ko. Ayoko niyan. Kung gusto nyo, kayo lang ang kumain niyan. Pero anak, hindi ba't matagal na natin ginagawa ito? Mula pagkabata mo ay ganito na ang ginagawa natin. Ang bumili ako ng pandikoko at magluto ng pansit canton sa birthday mo, hindi ba? Noon yun! Nang wala pa akong kabuwang-muwang. Ang tagal na ninyong akong nilolo ko eh. Anak naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan dahil hindi kita niluluko. Hindi ba paloloko yung ginagawa nyo? Sinabi niyong cake yan samantalang pandikoko lang naman eh. Anak, pero hindi ba? Ikaw pa ang nagsabi sa akin noon na pag dumarating ang birthday mo bibili lamang ako ng pandikuko para kunwari meron kang cake. Noon yun! Nang mga panahon wala pa akong alam. Inay, malaki na ako ngayon. Alam ko na kung ano ang cake sa pandikoko. Anak naman, gusto ko lang naman kasi na masaya ang birthday mo. Sasaya ba ako niyan? Na lagi lamang pandikoko ang binibili nyo tuwing birthday ko? At sasabihin nyo, cake na ngayon? Hindi naman ah! Pasensya ka na anak. Yan lamang kasi ang nakayanan kong bilhin sa tuwing birthday mo. Alam mo naman na inuuna ko ang pag-aaral mo at ang pagkain natin sa araw-araw. Kung bakit kasi wala kayong alam na trabaho, kundi ang maging serbidora sa maliit na kantin. Anak, magpasalamat na lamang tayo. At kahit ganito na pilay ako tinanggap pa rin ako sa kantina. Sige na, kumain ka na. Sige na. Wala na akong narinig sa inyo, kundi kadramahan ninyo. Makaalis na nga. Teka, Bridget, anak! Saan ka pupunta? Anak! Bumalik ka dito! Anak! Ren! Bridget, ikaw pala, friend. Ang aga mo nung akong imbitahan sa birthday mo. Isa ka pa! Huwag mo nga ako asarin dyan pag ganitong naiinis ako sa bahay. Bakit na naman ba? Birthday na birthday mo naiinis ka. Yun na nga birthday ko. Iniinis ako ni inay. Pwede ba namang inisin ka ng inay mo birthday mo nga? Biruin mo ha? Kinantahan ako ng happy birthday. At sinabihan akong ihipan ko daw ang kandila para sa birthday cake ko. Oh, birthday cake! Wow! May birthday cake ka pala. Ano ba yung kinaiinis mo? Paanong hindi ako maiinis sa inay? Ang birthday cake na sinabi niya ay pandikoko. Ano? Pandikoko ang birthday cake mo? Oo! Para nga siyang nang-aasar Grabe naman pala na magbiro inay mo, no? Pandikoko pa talaga ang sinabing birthday cake mo? Yun naman kasi ang lagi naming ginagawa nun. Na tuwing birthday ko, kunwari, birthday cake yung pandikoko. Pero noon pa yun, nung bata pa ako. Ngayon talaga na ako. Tapos ganun pa rin ang birthday cake ko, pandikoko, yeah. Huwag ka na magtampo dyan. Basta may
Cake ka. Kahit na pandikok ko lang sa birthday mo. Tsaka pa. Oo, mabuti pa. Ayusin mo yung mukha mo. Dahil ako na lamang ang magtitreat sa iyo. Birthday cake ko sa iyo. Ha? Totoo? Oo. Pupunta tayo sa mall at bibilhan kita ng birthday gift ko sa iyo. At saka tayo kakain. Dahil na-deal ko yung property at malaki ang commission ko. Kaya ayusin mo na yung hitsura mo. Mabuti na lamang. At nabanggit ko sa amo ko na birthday ni Bridget ngayon. Ipinauwi na sa akin ang mga natirang paninda sa kantina para may masarap kaming uulamin mamayang hapunan. Kaya hindi ko na magagalaw yung pambili ko sana ng pagkain para sa budget ko. May maipambibili na ako ng bagong damit ni Bridget. Kawawa naman siya. Mula nang bata pa siya bihira ko siyang mabilhan ng bagong damit. Hindi bale, sa gabing ito, Jack, na matutuwa siya dahil bukod sa masasarap na ulamin namin ay mayroon pa siyang bagong damit. Oh, ubusin mo na yung pagkain mo at mag-o-order pa ako. Ano? Mag-o-order ka pa? Sinong kakain yan? Busog na ako. Ang lagabay naman yan eh. Tayo lang ang mabubusog. Paano naman ang inay mo? Anong ibig mong sabihin? Magpapa-take out ka para kay inay? Oo naman. O sige, iwanan na kita dito para magpa-take out ako ng para sa iyong inay. Mabait talaga ang kaibigan mong yun, ano? At pati ako ay naalala niya. Oo, inay. Hindi ko nga akalain na magpapa-take out siya para sa inyo. Ang mga ganong kaibigan ay dapat na iniingatan. Dahil hindi lahat ng sinasabi mong kaibigan ay mayroong busilak na puso. Tulad ng kaibigan mo. Ay siya nga pala, bumaba ka muna at isampay mo tong nilabhan ko. At medyo sumasakit na naman tong balikat ko eh. Isampay ang labahan? Bakit po? Tumanggap na naman kayo ng labada? Oo, alam mo naman, nasarado ang kantina tuwing linggo. Kaya naisipan kong tumanggap ng labada para madali tayong makakaipon ng pera. Lalo na ngayon. At nasa second year college ka na. Ipon-ipon pa kayo ng perang gagastusin ko sa kolehiyo. Tinatamad na nga ako eh. Sige na, bumaba ka na nang maisampay mo na tong mga damit. Tingnan mo, maganda ang sikat ng tumanggap araw. pa kayo ng labada? May trabaho naman kayo sa kantina, inay. Kon kasi, noong pauwi na ako, nakita ako ni Mrs. Vasquez na dating pinaglalabahan ko noon. Nanganak pala yung labandera nila. Kaya natambakan sila ng labada. Tamang-tama naman. Nakita akong naglalakad. Kaya yun, nakiusap na kung pwede ako raw muna ang humalili dun sa labandera nila. Nasayangan naman ako. Dahil malaki naman magbigay, kaya tinanggap ko na. Isang beses lang naman sa isang linggo. Makakaipon tayo, anak. Mamaya na ho, inay. Anong mamaya pa? Sayang ang sikat ng araw, anak. Tinatamad pa ho ako eh. Paano naman kasi? Cellphone ka ng cellphone, yan na lamang ang inaatupag mo. Wala ka na bang alam gawin kundi magpindot dyan sa cellphone mo? May sinasabi lamang po ako sa kaklase ko. Ay nako, baka nakikipagligawan ka na dyan ha. Binabalaan kita. Pati tigilin kita sa pag-aaral mo kung mababalitaan kung may nobyo ka na. O ano, uwi ka na? Oo, Ang aga-aga mo namang uwi sa bahay ninyo. magre-review pa kasi ako. Exam natin next week. Bilib ako sa'yo eh. Seryoso ka sa pag-aaral mo. Wala ring patutunguhan ang pag-aaral mo dahil mag-aasawa ka naman. Kasi walang silbi ang pagiging working student ko kung hindi ko pagbubutihin ang pag-aaral ko. Naku, hindi mo naman pakikinabangan ang pag-aaral na yan eh. Dahil magiging taong bahay ka lang pag nag-asawa ka na. Yun ang hindi mangyayari. Dahil bago ako magpakasal sa magiging nobyo ko, ay sasabihin ko muna na magtatrabaho ako para dalaw kami na magtataguyod sa kinabukasan ng aming magiging anak. Bakit yung kapitbahay namin? Nakapagtapos nga ng commerce pero anong nangyari? Ang bagsak niya, yun, nag-aalaga ng anak. Yung kapatid ng isa kong kaibigan, graduate ng engineering. Anong trabaho ngayon?
nandoon sa Saudi, driver. O, asa nang sinasabi nilang natapos nila? Wala! Walang pinagtunguhan ang pinag-aral nila. Hindi naman pare-pareho ang tao eh. Nagkataon siguro na yun ang gusto nilang mangyari sa buhay. Pero kung ako ang tatanungin, magtatapos ako ng aking kurso para magkakaroon ako ng magandang trabaho sa hinaharap at hindi na natiling mahirap ang Kung buhay. talaga ang dami mong nalalaman, napakabata mo pa pero napakaseryoso mo sa buhay. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin at magsimula tayong maghanap ng mayamang maliligaw. Ay, nako. Ikaw na lang mag-isa nang humanap ng mayamang manliligaw. Dahil ako, mag-aaral muna ako ng lessons ko. Talagang iniwanan na ako ng bruhang yun. Napaka-KJ. Ang mabuti pa, hahanapin ko yung ibang kabarkada ko. Hi, Bridget! Oh, Shaina, ikaw pala. Susundin sana kita sa classroom mo eh. Talaga? Kung sinundo mo pala ako ay, hindi mo ako makikita sa classroom ko ngayon. Ha? Bakit naman? Hindi ako pumasok sa klase ko, no? Masyadong boring eh. Tinatamad ako. Tamang-tama kung ganon. At hindi rin ako pumasok sa last subject ko. Oh, ano pang hinihintay natin? Halika na. May pupuntahan tayo kung ganun. Ha? Saan? Birthday ng isa kong katropa at nag-iimbita para sa kanyang birthday party. Talaga? Tara na kung ganon. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inom. Happy birthday. Saya! Ang saya-saya pala dito, no? Oh, hindi ba? Masaya dito? Oo nga eh. Sila ba ang mga kaibigan mo dito? Oo, mga kaibigan ko silang lahat. Oh, mga katropa! Pinapakilala ko pala sa inyo si Bridget. Hi, Shaina. Salamat, nakarating ka sa birthday ko. Oo, Edo. Ikaw pala, happy birthday ha. Ay, siya nga pala. Shaina. Si Edo. Ang birthday celebrant. Hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Magiging masayang birthday mo dito, Bigyan. Kompletong tropa. Ang kaibigan ng isa, kaibigan ng lahat. Kanina ko pa nga napapansin eh. Ang saya-saya ninyo. Wala na kayong ibang ginawa kundi magbiruan at magtawanan. Talaga. Dahil pag kami ang katropa mo, walang mo rin ng oras. Laging masaya. Hindi ba mga katropa? Oo, dito, wala dito. Walang kwan dito. Walang KJ dito. Oo, kaya ayos lang. Oh, abutan niyo ng whiskey. Itong si bago nating katropa. Para maramdaman niya na kaisa niya tayong lahat. Sige na, abutan niyo. Ang maghahating gabi na. Pero wala pa rin si Bridget. Nasaan na naman kayang babaeng yon? Ay, nahandog na ako. Hindi pa siya dumarating. Pero hindi naman ako makatulog kung wala pa siya. Ay nako, nasaan na kayang babaeng yon? Baka kung anong mangyari sa kanya. Nako, huwag naman po sana. Wala naman po sanang masamang mangyari kay Bridget. Ganito ba lagi pag may nagdiriwang ng birthday? Ang saya-saya, no? Oo. Ikaw naman kasi, masyado kang makalumay. Hindi ka sumasama sa amin. Yan tuloy, marami kang namimiss na happening ng barkada. Oo nga eh. Si inay kasi masyadong istrikto. Gusto niya bahay-eskwela lamang ako. Naku, Bridget, ilang taon ka na ba? Naku marami ka nang nasayang na taon na dapat ay nagpapakasaya ka. Tingnan mo ko. Pareho lamang ang edad natin. Pero marami na akong karanasan sa buhay. Hindi ka tulad mo, no? Hanggang sa panunood lamang ng TV ang ginagawa mo. Oo nga eh. Ido, saan ka ba napunta? Bakit mo kami iniwan dito ng kaibigan ko? Whiskey. Teka, ano ba yung dala mo? Whiskey. Ito nga yung dahilan kung bakit ko kayo iniwan kanina. Para mas gumanda ang gabi natin, hindi ba? Oh, ano bang ginagawa nyo? Umpisa na! Woo! Pisa na ang birthday party!
Nahihilo ako. Nakapatay ang ilaw. Sigurado natutulog na si inay. Maputi naman. Oh, bakit ngayon ka lang? Gabing-gabi na. Inay, Saan ka galing? Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Saan ka ba nagpunta? Bakit ka ginabi ng gusto? sa kaibigan ko lang, inay. Eh, sinong kaibigan mo? Magtapat ka. Sinong kaibigan mo? Sino? Sino ba si Mildred? Sinungaling ka? Inay. Dumaan ako sa bahay nila Mildred, pero hindi ka raw kasama dahil iniwanan ka raw niya sa loob ng school campus. Pwede ba, inay? Kung tatalakan nyo rin lang ako, ipagpabukas nyo na. Inatok na ako. Saan ka ba talaga galing, ha? Hindi ka naman ginagabi ng uwing tulad dito, ha? Pa naman kayo, pagod na pagod ako eh. Tinatalakan nyo ako. Patulungin nyo muna ako, pwede ba? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, Mildred, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Wag na ho. Dadaanan ko lang ho sana si Bridget. Kaklase ko siya sa first subject namin. Ganun ba? Ay, nako, natutulog pa eh. Naku, mauuna na ako kung gano'n. Dahil pareho kaming malilate kung hihintayin ko pa siya. Teka, tapatin mo nga ako. Kung hindi ikaw ang kasama niya kahapon, sino ang kasama niya kung ganon? Hindi ko po alam, tita. Kasi mag-isa lamang siyang iniwan ko. Hindi ba niya nabanggit sa'yo kung may pupuntahan siya o kung sino-sino ang kasama niya? Hindi ho eh. Dahil hindi naman ho niya nabanggit sa akin na may pupuntahan pa siya kahapon. Ganun ba? Sige. Mauna ka na kung ganon at gigisingin ko na siya. Baka sakali na makahabol pa siya sa iba pa niyang mga klase. You can dance, you can jive, having the time of your life. See the girl, what's the sin? They can do dancing queen. Ha? Bakit natigil ang music? Kung kailan ako ginaganaan, sumayaw eh. Huminto naman. Sige lang, pinagtal lamang nila ng tugtog yan kasi iniisip siguro nila na pagod na tayo, kakasasayaw. Oh, Bridget! Pwede ba kitang isayaw? Ano na lang kaya? Ladies night na lang. Kaya yung sweet music naman. Oo naman. Ha? Ano na ako eh. Sweet music naman dyan para maisayaw ko sa Bridget. O ano ba? Alam mo, Nakaano ka na napapansin ko sa'yo. Ibong nakawala sa wala eh. O yung baso pa. Bigay na bigay ka sa pagsasayaw eh. Kasi hindi ko pa nararanasan ng ganito na pumasok sa disco house. Ang saya-saya pala dito. Eh bakit? Ngayon lang ako nakapasok sa disco house na to. Ano? Talaga? Bakit? Ilang taon ka na ba? 18. Oo. 18 mo pa. 18 mo na pala. Bakit ngayon ka lang nakapasok sa disco house? Wala ka bang kaibigan nung high school na nakasamang pumasok sa disco house? Meron, kaya lang. Paano naman ako makakasama sa mga kaibigan kong nagyayaya sa akin? Wala naman akong pera. Baon ko lang at pamasahe ko, papasok sa school ang binibigay ni inay sa akin. Ganun ba? Ako talagang masaya ang magdibo. Namaan na yata ako. Lalong-lalo na kung Tama ko ngayon. sasama ka sa akin mamayang uwian. Uwi ba to ng matinong babae, ha? Saan ka na naman galing kagabi? Abay, amoy alak ka na naman. Inay, birthday kasi ng isa kong kabarkada. O syempre, bahagi ng pakikisama ko ang pag-inom ng alak. Kaya pinagbigyan ko sila para wala silang masabi. At kailan ka pa natutong uminom ng alak, ha? Kailan pa? Pwede ba, inay? Tigilan na ninyo ako. Natutuloy na ang tinga ko sa kakadadak-dak nyo eh. Ayaw ko lamang na mapariwara ka, tulad ng ibang babae dyan. Inay, kunting kasiyahan lang ang dinaluhan ko. Kunting kasiyahan lamang ba yung paglalasing mo? Paano naman kasi, inay? Cake nga lang na inaasahan kong bilhin nyo, hindi nyo may bigay. Tapos ngayon, sisirmunan nyo ako dahil dumalo lamang ako sa birthday ng kabarkada ko. Ano? Dahil lamang hindi kita nabilhan ng cake, maglalasing ka na sa birthday party ng kaibigan mo? Minsan nga lamang dumaan sa isang taon ng birthday ko, hindi nyo pa ako maibili ng totoong cake.
Lagi na lamang pandikoko sa tuwing birthday ko. Anak, ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo, ha? Ang pag-aaral mo ang inuuna ko at ang pagkain natin sa araw-araw. At iba pang pangangailangan natin. Hindi naman tayo mayaman para maibili kita ng cake. Kaya nga, hayaan niyong hanapin ko ang kasiyahan ko sa piling ng mga kabarkada ko na hindi niyo naman naibibigay. Edo, ikaw ba yan? Oo. Mas maganda bang boses ko sa telepono kaysa sa personal? Mas gwapo pa ang boses mo sa personal kasi nakikita ko ang tsura mo. Ibig sabihin nagwagapuhan ka sa akin? Parang ganun. Ganon. Matutuwa ka sa sasabihin ko. Bakit? Mayroon ba akong dapat ikatuwa? Oo. Birthday kasi ng isa nating katropa. Kaya muli tayong magsasama-sama. Talaga? Kaya, makakasama ka ba? Dadaanan ka na namin sa bahay ninyo. Naku, huwag niyo akong daanan dito sa bahay. Magagalit ang nanay ko eh. Doon na lang sa bahay nila, Shaina. Ayos lamang yan, Bridget. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Hindi pwedeng hindi ako mag-i-enjoy kasi naharapan ako sa iniinom natin eh. Sarap-sarap eh. Oh, Idos. Saan ka naman ba nagpunta? Lagi ka na lamang nawawala. Pasensya na kayo. Tinawag ako dun sa kabilang table eh. Eto nga to, may pabaon silang isang bote ng whiskey na hindi pa nabubuksan. Bakit? Natagalan ba ako? Hindi naman, pero syempre, dapat naririto ka para mag-enjoy itong si Bridget. Pasensya na kayo. Lalo ka na, Bridget. Gusto ko lamang kasi na mas mag-enjoy ka. Kaya kumuha ko ng whiskey para talagang masisiguro kung mag-enjoy ka. Shane, Sanggutin naman dyan, ang basong ng whiskey, ihanda mo na para sa ating natatang bisita Whiskey naman dyan. sa kaarawan na ito. And let's have Let's enjoy the party! Ginabi ka na naman. Abay, napapadalas na yata ang pag-uwi mo ng gabi, ha? Pwede ba, inay? Makain ako eh. Sinisir mo na niyo ako. Hindi kita sinisirmonan. Inaalam ko lamang kung saan ka galing kagabi. At ginabi ka na naman. Amoy alak ka pa. Nay, may okasyon yung pinuntahan ko. Siyempre, may kunting inuman. Kababae mong tao. Umiinom ka ng alak? Bakit? Ano masama kung umiinom ako ng alak? Anong masama? Mga lalaki ang makasama mong umiinom. Anong alam mo kung anong gagawin nila kapag lasing ka na, ha? Bakit, inay? Masama ho ba kung hahanapin ko kung saan ako masaya? Hindi kita pinagbabawalang maging masaya. Pero piliin mo naman ang mga taong makakasama mo sa pagsasaya mo. At huwag makipag-inuman. Kababae mong tao eh. Nakikipag-inuman ka? Paminsan-minsan lang naman ito, inay. Hindi naman araw-araw ay piyesta. Pero anak, piliin mo naman ang makakasama mo sa okasyon na dinadaluhan mo. At huwag kang makipag-inuman. Umiwas ka na lang. Lalo na't hindi ka patapos sa pag-aaral mo. Una, sige na. Hindi na ako iinom. Tigilan niyo lamang ako sa kakadaknak niyo. Di ba't paulit-ulit kong sinasabi sa'yo? Magtapos ka muna sa pag-aaral mo. At sa kapag tapos ka na ng pag-aaral mo, gawin mo ang gusto mo. Di niyo ba talaga ako titigilan, ha? Gusto ko lamang na maging maayos ang buhay mo. Natutuloy na ako sa kadadakdak niyo. Mahilag ka dito? Teka muna, Bridget! Saan ka na naman pupunta, ha? Bridget! Bumalik ka dito! Bridget! Oh, himala. Naalala mo yata akong puntahan Paano naman kasi? Na-bad trip ako doon sa bahay. Piruin mo ha, kumakain ako. Sinisirmunan ako ni inay. Kakainis talaga. Ano kaya kung samahan mo na lang ako? Oh, saan? Sa mga kabarkada ko. Walang kasama si inay dito sa bahay Pagagalitan ako nun. Alam mo naman yun, mag-isa lang dito sa bahay. At ako lamang ang nakakatulong niya dito sa bahay pag walang pasok. Problema ba yun? Di sabihin mo na marami kang project sa school. Ano? Magsisinungaling pa ako sa inay ko? Oo, wala namang ibang makakaalam Ako lang naman. Alam mo,
Maganda doon dahil magdamagan tayo. Bukas ka na lang umuwi. Masaya doon. Marami tayo. At higit sa lahat, maraming boys at magkakagapuhan. Tropa? Anong tropa yun? Tropa, yung marami kayong magkakaibigan. Lalaki at babae na pare-pareho ang hilig. Iisang hilig? Tulad ng ano? Pag-inom ng alak at konting hit-hit ng marijuana. Ano? Marijuana? Naku, friend, hindi. Masama ang dulot ng marijuana. Tikim-tikim lang naman eh. Hindi naman palagi. O ano, sama ka sa akin? Ay, hindi talaga ako makakasama. Dahil maraming pinapagaw sa akin ang inay. O sige, ikaw ang bahala. Pero, tandaan mo itong sinabi ko sa'yo mamimiss mo ang kalahati sa parte ng buhay mo kung hindi ka makakasama sa akin. May marijuana kaya doon. Oh, nakabihis ka ng panglakad. Aalis ka ba? Oh, inay, alis na po ako. Pero linggo ngayon. Wala ka namang pasok sa eskwelahan na. Kung kasi may group study kami. Siya nga pala, bigyan niyo ako ng 3,000. Ano? 3,000? Anong gagawin mo sa 3,000? Ano pa di gagasusin ko sa project namin? Tulad ng Counter-Strike. Counter-Strike? Ano yun? Counter-Strike. Project nga namin yan, inay. Kailangan namin sa grupo namin. Ano ba kayo? Counter-Strike. Ngayon ko lang narinig ang project na yan, Talaga ngayon nyo lang narinig. Kasi hindi naman kayo nag-aral. Hindi nga dapat malaman ni inay kung ano yung Counter-Strike. Kung bakit yun pang nabanggit-banggit ko. Pero teka, kabibigay ko lamang sa'yo ng 800 kahapon na. Iba yun, inay. Iba naman yung ngayon. Hindi lang naman isang subject ko Magre-report kami ngayon. At para mayroon ako may report, kailangan kong bumabad sa computer para makapag-research. At magre-research ako at ipapaprint ko pa. O, di gastos yun. Bakit kasi ayaw niya akong bilhan ng laptop Hindi ba't may mga computer sa school ninyo? Oh, hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin noon na parte yun ng miscellaneous na binabayaran mo sa eskwelahan? Hindi ka ba pwedeng gumamit doon? Ha? Ng mga computers na yun? Pwede nga. Pero lagi namang puno. At kung uwi naman ako ng gabi, sisitahin niyo naman ako sigurado. Sigurado ka ba yan sa sinasabi mo? Oo. Kailangan pag-aralang mabuti para hindi ako mapahiya sa harap ng klase. Ako pa naman ang group leader nila. Kung magre-report sa harap ng klase, sige na! Ganun ba? Sige. Pero yung sinasabi ko sa'yo mag-aral kang mabuti dahil yan lamang ang maipapamana ko sa'yo. Alam mo naman ang hirap ng buhay na pareho nating pinagdadaanan. Kaya gusto ko, ikaw ay makaangat sa buhay para maging masaya ko. Sige na, ang dami niyong sinasabi. Akin na yung 3,000 para makalis na ako. Sinabi ko na darating ka sa araw na ito Pwede ba namang hindi ako darating? Banding yata ng barkada ngayon. Kumpleto kaya ang barkada? Oo naman. Ano naman yung dala mo? Bakit hindi mo tingnan? Tingnan mo para makita mo. Patingin nga. Oh, wow! Crispy pata! Kanino naman kinuhang crispy pata na to, Marami kang pera, no? Di kay inay. O sige na, tawagin mo ng tropa nang maumpisa na natin. Kaya Bridget! Edo! Bridget! Si Ido! Ang Prince Charming mo! Naku ang gwapo talaga ng boyfriend mo. Halika, at tiyak na matutuwa sa dala mo, Bridget. Ano ba yan? Wow! Crispy pata, At dahil diyan, ako ang taya sa long neck. Kaya siya na, tawagin mo ang tropa at magpapakasaya tayo. Narinig mo yun, Bridget? Halika na! Sige! Enjoy! Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Gabi na.
hindi pa rin umuwi si Bridget. Naririto na ako sa bahay ni na Mildred. Sana si Mildred ang kasama ni Bridget at nang mapanatag ang loob ko kung siya ang kanyang kasama. Ito. Malapit na ako sa bahay ni na Mildred at natatanaw ko na si Kumari Miling. Kumari Miling! Oh, Kumari Injang, ikaw pala. Gabi na Naglalakad ka pa rin. Titingnan ko lang sana kung nandito ang anak ko sa inyo. Nako, wala dito ang anak mo. Pero nakita ko siyang dumaan dito. Kausap ang anak ko. Nasaan ang anak mo? Ay, nasa kwarto lang niya. At nag-aaral ng lesson niya. Ano? Ang ibig mong sabihin ay hindi sumama ang anak mo sa anak ko? Oo, hindi nga. May pinapagawa kasi ako sa kanya nang dumaan dito. Akala ko nga, umuwi na sa inyo nang hindi sumama si Mildred sa kanya. Ay, nako. Wala pa kasi sa bahay ang anak ko eh. Saan na naman kaya nagpunta ang babaeng yon? Wala yatang inay. Hindi ko siya naririnig. Dati-dati, tinatawag ako pag bukas ng pinto pa lamang. Ngayon, tahimik ang bahay. Inay! Inay! Wala nga siya dito. Saan kayo nagpunta? Gabi na umalis pa rin. Ang inay talaga. Ano ito nangyayari sa akin? Buntis ba ako? Nahihilo ako. Ilang araw ko lang nararamdaman ko. Hindi pa dumarating ang monthly period ko. Dapat sana darating na sa bang ito eh. 2 days ng delayed. Buntis yata ako. Inay! 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 Bakit hindi mo tawagan sa cellphone niya? Baka naman naroon na siya sa bahay ninyo. Siguro nga. Baka nga nagkasalisihan kaming dalawa eh. Napapadalas yata ang pag-uwi ni Bridget ng gabi-gabi. Abay, lagi ko siyang napapansin na gabi na umuwi. Pati pala ikaw eh. Nakakapansin sa pag-uwi niya halos gabi-gabi eh. Oo naman. Magkatabi ang bahay natin. At kaharap pa ng makinang tatahian ko ang pintuan ninyo. Talagang makikita ko ang pag-uwi ni Bridget. Ay, nag-aalala na nga rin ako sa kanya eh. Bakit hindi mo pagalitan? Para hindi siya uuwi ng mga ganung oras. Ay, nako. Halos gabi-gabi ko siyang pinagsasabihan. Pero matigas ang ulo. Ayaw makinig sa akin. Tulad na lamang nito. Pagsasabihan ko na naman siya. At nako, baka sasagutin na naman ako ng pabalang noon. Kung sasagutin ka dyan ng pabalang, sampalin mo para madala. Kumari naman. Oo, para matakot sa iyo. Tingnan mo ko. Matinuyag si Mildred dahil sinasampal ko siya sa tuwing sasagot-sagot sa akin ng pabalang. Nakahanda ng lamesa. Pero wala si inay. Kaya nagpunta. Wala dito sa bahay nang nagduwal ako. Hindi magtataka siya at baka manghihinala pa siya. Gising ka pa pala. Saan ka ba nagpunta? Gabi na wala ka pa. Kayo nga ho ang wala nang dumating ako eh. Wala ako dahil nga hinanap kita. Saan ka ba nagpunta? At ginabi ka na naman. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na may group report kami? Ang kulit nyo naman inay eh. Kayo nga ang wala nang umuwi ako dito. Saan ba kayo nagpunta? At madilim na wala pa kayo. Dyan lang sa kapitbahay at tinanong ko kung naririyan ka. Nasa loob lang ako ng kwarto ko, inay. At hindi ako lumabas. Kaya hindi niyo ako nakita. Sige. Siya nga pala. Last sem mo na sa enrollment na ito, ano? Oo. At gagraduate ka na. Siyempre naman. Naku, paano ba to? Buntis ako eh. Mabuti naman. Ilang buwan na lamang at magtatapos ka na ng pag-aaral mo.
Kaya asikasuhin mong mabuti ha. Pag-aaral mo dahil yan lamang ang maipamamana ko sa'yo. Tulad ng sinabi ko, umiwas ka sa barkada at huwag ka munang makipagnobyo hanggat hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Oh, ito ang pang 2 linggo mong allowance. Tipirin mo yan. Hello, Daddy. Good morning. Oh, iho. Gising ka pa pala. Kumusta? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi nga ho eh. Ano? Bakit? Hindi ka ba komportable sa kwarto mo? Mainit ba ang kwarto mo? Hindi ba gumana ang aircon? Gumana ho, Daddy. Ang lamig-lamig nga ho eh. Bakit hindi ka nakatulog? Sa jet lag siguro, Daddy. Nangangamba pa siguro ang katawan ko dahil ang gabi dito ay umaga sa Amerika. At ang umaga naman dito ay gabi sa Amerika. Siguro, ninibago lang ako. Siguro nga. Kung ganun, halika na sa dining room para makapag-almusalo tayo. Hello, Mildred! Oh, napatawag ka. May problema pa? Hindi ko kasi nagawa yung project natin eh. Pwede bang pakopya? Ano? Lalabas na nagkopyahan tayo niyan kung iisa ang sagot natin. Sige na, kahit ngayon lang. Ano ba kasing pinaggagawa mo? Hindi ka naman pumapasok ka. Magdadalawang linggo ko nang napapansin na lagi kang absent sa klase. Mayroon lamang kasi ako niraras na project sa ibang klase ko. Project daw. Ano yung nakita ko nung isang araw? May kasama kang lalaki. Nobyo mo, no? Hoy, wag kang maingay. Baka marinig ka ng inay. O papaano? Pupunta ako dyan sa bahay nyo ha. Kukopyahin ko yung project natin. Promise, pagkatapos nito, hindi na ako mangongopya pa. Talaga? Dahil sa susunod, ay hindi na kita pa kukopyahin pa. Oh, iho. Hindi mo ba nakukontak ang mga dati mong kaibigan dito sa atin? Nakontak ko na po sila. Pero karamihan po sa kanila may mga asawa at anak. Kaya hindi kaagad makaalis sa bahay. Alam niyo ho, pamilyadong tao na sila. Oo nga Ikaw nga lang yata ang binata sa inyong magkakaibigan. Okay lang naman ho, Dad. Total, bata pa naman ho ako eh. Sabagay, bata ka pa naman kaya huwag kang magmadali. 28 ka pa lang, hindi ba? Oo. Siya nga ho pala, Daddy. May napapansin ako sa inyo. Ano yun, iho? Lagi kayong naka-green t-shirt. Edo, mamahaling restaurant yata itong pinagdalhan mo sa akin. Oo. Para sa kaharap kong babaeng pinakamamahal ko. Para sa'yo lahat ito. Mamahaling restaurant na ito. Kaya, umorder ka na. At huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Ano kaya kung sasabihin ko na sa kanya ang naramdaman ko nung isang araw? Ano bang pagkain ang gusto mo? Ano kaya sa magiging sagot niya kung sasabihin kong buntis ako? Pero hindi pa naman ako sigurado kung buntis nga ako. Hello? Ang lalim yata ng iniisip ng sweetheart ko May problema? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, Naman po kayo at kukunin mo na po yung order ninyo. guwapo ba siya? Anong gwapo? At sinong gwapo ang sinasabi mo? Sino pa? Yung iniisip mo. Kasi nga, ang lalim-lalim ng iniisip mo kaya hindi mo ko napapansin kahit nasa harapan mo ako. Naku, sweetheart, pasensya ka na. Naisip ko lang kasi ang pag-aaral ko. Baka kasi bumagsak ako sa klase ko sa madalas kong pagdiban sa school. Huwag kang mag-alala. Kaibigan ni Papang mga teachers at school ang pinapasukan mo. Hindi ka babagsak sa mga klase mo. Maniwala ka sa akin. Sige na, kumain na tayo. Marami pa tayong gagawin sa araw na ito. Ha?
alam na may kaya kayo sa buhay, iisipin ko na wala kayong pambili ng t-shirt. Ay, naku, batang ito. Kung ano naman ang napapansin. Seryoso ako, Dad. Wala na ho ba kayong ibang maisusuot kundi ang berdeng t-shirt na yan? Ikaw talaga ako. Sa lahat ng pwede mong mapansin ang suot ko pang t-shirt. Paano naman kasi, Dad? Sa pagbibideo call natin, berdeng t-shirt na ang nakikita kong suot ninyo. At ngayon namang narito na ako sa Pilipinas, berdeng t-shirt pa rin ang nakikita ko na suot ninyo. Ano ka ba naman, iho? Ako itong nakikita mo. Ang mabuti ba tawagan mo yung mga kaibigan mo. Yung mga binata at dalhin mo sila dito sa bahay para makapag-reunion kayong lahat. Daddy, hiniibang usapan. Iho, kakarating mo lang dito. Abay, dapat enjoy mo yung sarili mo dahil ilang buwan ka lang dito. Daddy, naiintriga lamang kasi ako dahil mula nang dumating ako dito sa bahay, wala nang akong nakikitang suit ninyo kundi green t-shirt na yan. Abay, ang dami-dami naman ninyong polo. 10 pa nga yung binili kong polo shirt ninyo, pero laging yung green t-shirt na yan ang sinusuot ninyo. Ano bang masama kung isusuot ko ang t-shirt na itong green? Malinis naman ito Malinis nga. Pero ang tanong ko, hindi nyo pa nasasagot. Bakit laging kulay berde ang t-shirt ninyo? Ay, talaga ikaw. Okay, ganito na lang. Sabihin na nating paborito kong kulay berde. Ang bagbago mo talaga si Tan. Isa pa nga. Isa pang round. Tama na. Ano? Hindi pa nga natin nasusulit yung bayan sa motel na ito Magyayaya ka ng muwi. Gabi na kasi. Siguradong hinahanap na ako ng nanay ko. Ayan ka na naman Inay mo na naman ang iniisip mo. Matanda na yun. Bali nga. Tama na. Ang ganda-ganda mo talaga, Kat. Hindi ako magsasawa sa'yo. Edo, paano kung magbubunga ang ginagawa natin ito? Pakakasalan mo ba ako, Huwag lang muna yung isipin mo. Ang isipin mo ngayon, yung magpakaligaya tayo sa mga oras na ito. Edo. Edo. Oh, talaga bang matigas ang ulo mo, ha? At hindi ka na mapagsabihan? Gabi na naman. Inay, kolehiyo na ako. At marami akong ginagawa sa school. Ang dami-dami ko kayang projects. Ayaw nyo kasing maniwala Marami akong ginagawa. Siguraduhin mo lamang na pag-aaral mo ang pinag-aaksayahan mo ng oras. Nakikita mo naman ang hirap ng buhay natin. Kung hindi pa ako tatanggap ng labada at maghuhugas ng plato araw-araw dun sa kantina, wala kang pang tuition fee. Kayo lang naman kasi ang mapilit na mag-aaral ako Sinabi ko naman sa inyo na hihinto na ako sa aking pag-aaral. Ayaw nyo naman. Kasi nga, gusto ko na magkaroon ka ng magandang kinabukasan sa hinaharap at nang hindi ka matulad sa akin. Oh, ano ngayon? Labandera lamang ako ng kung sino-sino dyan. Kasalanan nyo yan! Hindi nyo kasi ginamit ang ganda nyo nung kabataan nyo. Kung sana nakipag-asawa kayo sa isang mayaman, mayaman din tayo ngayon. At kung nakipag-asawa ako sa mayaman, baka wala ka ngayon. Sige na, magsandok ka na at nang makakain na tayo para makapag-review ka na ng lesson mo. Oo. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Sige na, pumunta ka na sa kusina at magsandok ka na para makakain na tayo. At may kukunin lamang ako sa kwarto ko. Opo, Inay. At nahihilo. Anong nangyayari sa'yo? Inay! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi pa lumalabas si Inay. Bibilisan ko ang pagsandok ng pagkain. Pagkatapos tatawagin ko na sila. Magkukulong muna ako sa kwarto
Baka bigla ako magduwal at magtataka si inay. Baka manghinala na siya. Bibilisan ko para makapasok na ako sa kwarto. Nagugutom na ako, ha. Gusto ko nang kumain. Pero baka hindi pa natatapos kumain si inay. Bridget, anak! Po? Oh, akala ko ba kakain na tayo? Bakit nagkukulong ka pa dito sa kwarto mo? Mauna na ho kayong kumain, inay. Busog pa po ako. Ano bang kinain mo? At busog ka pa rin hanggang ngayon. Nagutom kasi ako nang palabas ako ng school, kaya nagmerienda muna ako. Tungat busog pa ako kaya mauna na kayong kumain, inay. Mamaya na ako kakain pag naramdaman ko na ang gutom ko. Sige na, inay. Ay, nako. Nag-aalala na talaga ako. Napapadalas ang pag-uwi ni Bridget halos gabi-gabi. Teka. Nagriring ang cellphone ko. Hello? Ako nga. Bakit? Bakit mo tinatanong? Ano? Anong nangyari kay Bridget? Ano? Oh, so ikaw yung kausap ko kanina. Opo. Liga. Pumasok ka at doon na tayo mag-usap sa terasa. Liga. Opo. Mabuti naman at natuntun mo itong bahay. Kabisado ko na ho ang pasikot-sikot ng bayang ito. Sa uri ng trabaho ko madalas ay naglalakad ako sa paghahanap ng mga address ng property na idinidil ko po. Ganun ba? O paano? Dala mo na ba ang mapa ng property na dapat nating pag-usapan? Huwag ka mag-alala. Kapag nagustuhan ko ang binibenta mong lupa, may komisyon ka sa akin. Salamat po kung ganoon. Maganda talagang investment ang lupa. Pataas ng pataas ang halaga. Alam mo, hindi para sa akin ang lupang yan na bibilin ko kung magugustuhan ko. Kung hindi, para sa aking anak. Talaga po? Oo. Mapalad pala ang anak ninyo at bibili kayo ng lupa para sa kanya? Ako lamang ang naghanap ng lupa at bibili ako, pero ang pera, sa kanya. Dahil maraming pera ang aking anak. Mas marami pa siyang pera kaysa sa akin. Kaya mapalad ang mapapangasawa ng aking anak. Ay, masakit na talaga ang likod ko. Hanggang ngayon, wala pang babaeng yon na bumibili ng gamot ko. Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo Nakabili ka ba ng pinapabili kong gamot sa'yo? Oo. Hindi nga lang kami magkikita ni Edo ngayon. Never ako magpapauto sa inyo na bumili ng gamot na panghilit ng mga dahon-dahon. Magpakulo ka nga ng tubig. Pagkakulo ilagay mo sa dahong nabili mo. Kung na naman na magpapakulo ng tubig. Kung na nga bumili. Sumasakit nga ang likod ko Sige na, kumilos ka na. Magpakulo ka na ng tubig, tapos ilagay mo ang dahong binili mo. Kayo na lang kasi ang gumawa niyan. Trabaho niyo yan Ay, dati ko ngang ginagawa to. Pero iba ngayon dahil nga masakit ang likod ko at balikat. Ang dami-dami nyo namang arte. Porque nandito ako. Magagawa nyo namang mag-isa yan kung wala ako dito. Ay, sandali lang naman anak Pakuluin mo lang ang tubig. Kayo na lang! Dahil naantok na ako! Mildred! Gina! Kayo na lang! Naantok na ako! Eto. Mag-merienda ka muna. Naku, nag-abala pa po kayo? Siyempre naman. Dapat akong magpalakas sa'yo para bigyan mo ko ng magandang lugar para sa bibili mong lupa. Sa pating Tagaytay kaya, mayroon pa bang makandiro na may bibigyan mo sa akin?
ho, sa katunayan ho, ay dala ko ng iba't ibang mapa na mga lugar kung saan ay iniisip kong magugustuhan ninyo. Oo, talaga ba? Ang sipag-sipag mo naman. Sa tingin ko sa'yo wala ka bang 25? Di ba? Kwan po, magbe-25 na po ako sa susunod na buwan Talaga. Bata ka pa rin Teka, may asawa ka na ba? Bakit ganyan ka kasipag? Dalaga pa ho ako. Yun lang, ay working student ako. Kaya kinakailangan ko talagang magpakasipag para may maitustos ako sa aking pag-aaral. Ay naku, mapalad ang lalaking mapapangasawa mo niya. Teka, ano kaya kung iririto na lang kita sa aking anak? Ho? Guwapo ang aking anak at tulad lang sabi ko sa iyo, maraming pera ang aking anak isa sa akin. Kaya kung gusto mo, pakikilala kita sa kanya. May malay natin, magustuhan ninyo ang isa't isa. Sandali lang po, sir. May tumatawag sa akin. Oh, Aling Ijang, kayo pala. Ano, bakit po, Aling Ijang? Bakit po? Narito po ako sa isang kliyente ko. Bakit po ba? Ano ho? Sige po. Dediretso po ako sa ospital ngayon din po. Sige, hintayin niyo na lang po ako dyan. Aling Ijang? Oh, Mildred, ang kaibigan mo. Bakit ho? Ano mo bang nangyari kay Bridget? Bridget? Hindi kanya marinig dahil natutulog pa siya. Bakit po? Ano mo bang nangyari kay Bridget? Bakit ninyo siya dinala dito sa ospital? May sakit po ba siya? Wala siyang sakit, kaya lang nahilo siya dahil... Dahil ano po? Dahil buntis siya. Bakit ginawa ito ng anak ko? Nag-aaral pa lamang siya. Paano na ang kanyang pag-aaral? Paano na ang pangarap ko para sa kanya? Paano na? Ginagapan ko ang kanyang pag-aaral para kahit papaano ay makaahon kami sa hirap. Pero ano itong ginawa niya, Mildred? Ano? Humnahon po kayo, Aling Ijang. Ang importante ay nasa mabuti siyang kalagayan. Gabing-gabi na pero hindi pa rin ako dalawin ng gantok. At ang naiisip ko yung pangalan ng nabanggit ng ahenteng babae ng lupa. Siya kaya ang babaeng nabanggit ni Mildred. Sa bagay, marami namang ganong pangalan. Baka kapangalan lang niya. Dad? Hindi naman siyang nagangalang Ijang. Marami. Dad? Anak. Ikaw pala. Hindi ko na malayo na nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang, Dad. Dad? Ano yun, Iho? May problema ho ba kayo? Kanina ko pa napapansing tahimik kayo. Dati-rati kung ano-ano nang sinasabi niyo sa akin pag dumarating ako. Pero ngayon narito na ako sa harapan ninyo. Tahimik pa rin kayo. May problema ho ba kayo? Kuwan kasi, Iho. Makinig ka. At mayroon akong ipagtatapat sa'yo. Paano siya nabuntis? Wala naman lalaking dumadalaw dito sa bahay namin. Sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis? Sino? Bridget na lamang po ang tanongin ninyo. Kasi po, wala po akong alam. Dahil ako man ay nagulat nang sinabi niyong buntis siya. Kung hindi pa nga sinabi ng doktor mismo na nakausap ko, ay iisipin kong hindi totoo. Bakit naman ganito ang ginawa ng anak ko, Mildred?
Paano na lamang ang kanyang magandang kinabukasan? Matanda na ako. Hindi sa lahat ng oras at araw ay naririto ako para gabayan siya. Oh, hayan. Gising na si Bridget, aning Ijang. Bridget, ano itong ginawa mo? Sino ang ama ng ipinagbubuntis mo? Sino? Sino ang nakabuntis sa kanya? Bahala ka muna sa kanya. Dahil baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya. Aling Ijang? Ay naku, paano ba ito? Bridget? Mildred. Mabuti naman at nagising ka na. Kumusta ka na? Kumusta na ang pakiramdam mo? Heto, para akong nangihina. Ika, nasan ba ako? Naririto ka sa ospital dahil sabi ng nanay mo nahilo ka daw. Ano? Nandito ako sa ospital? Oo nga. Nahilo ka kaya natarantang inay mo. Kaya ngayon, nandito ka sa ospital, isinugod ka na dito. Kaya nalaman niyang... Nalaman niyang ano? Bakit hindi mo ituloy ang gusto mong sabihin? Juan kasi Bridget. Ang sabi daw ng doktor ay buntis ka. Ano? Hindi totoo yan. Hindi. Ganun ho ba? Oo. Iyan ang buong katotohanan. Iho. Bakit hindi ninyo siya puntahan, Daddy? Alam mo, hindi pa ako sigurado kung tama ang hinala ko. Kaya ako nagdadalawang isip. Ang mabuti pa, Dad, papuntahin niyo ulit dito yung sinasabi ninyong ahente ng lupa para mas makilala ninyo ang pinaghihinalaan ninyong babae. Yan ang naisip kong paraan para sa muli naming pagkikita ng ahente ng lupa na yon, si Mildred. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Yung 2 buwan na hindi ako nadatnan ng buwan ng dalaw ko. Tama ang kutob ko. Buntis ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa naipagpapatapat kay Edo. Ano gagawin ko? Si Mildred, umalis na rin mula dito sa kinaroroonan kong ward. Pwede ko sana siyang hingan ng opinion. Pero umalis na siya. Si inay naman, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Sabi ni Mildred, galit na galit daw siya nung nalaman niyang buntis ako. Ano gagawin ko ngayon? Anong sasabihin ko kay inay? Sigurado, sisirmo na naman ako nun eh. Siguro, panahon na para sabihin ko kay Edo na nagbunga ang aming ginawa noon. Nagriring ang cellphone ko. Tamang-tama. Si Edo ang tumatawag. Hello, sweetheart. Mabutit napatawag ka. Sweetheart, ano, kumusta ka na? Eto, nasa ospital. Nahilo ako dahil sa aking inagbubuntis. Ano? Buntis ka? Teka muna. Sinong ama? Anong klaseng tanong naman yan? Nagdududa ka ba? Kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko, ha? Masisisi mo ba ako? Kung pagdududahan ko yung pagbubuntis mo. Hindi lamang akong nakakasama mo. Kung nag-iinuman tayo, hindi ba? Ano? Pero ikaw lang ang nakagalaw sa akin. Kaya sigurado ako, ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Ikaw! Ho? Hindi ko
pupunta ng ospital ngayon? Oo. Kaya, ikaw na muna ang magdala ng mga bihisan niya at pagkain para sa oras na ito. Bakit hindi na lamang kayo ang pumunta doon? Para naman makapag-usap pa kayong dalawa. Yun na nga eh. Baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya pag nagkita kami. Aling Ijang, ang sinabi kasi ng doktor, pwede na siyang umuwi sa anumang oras at araw. Mildred, sa'yo ko na ibibigay ang pera para sa anumang babayaran mo sa hospital nang makauwi na siya. Hindi ko ba kayo sasama sa akin ngayon? Para ilabas si Bridget doon sa hospital. Alam mo, Mildred, ibinigay ko ang lahat ng pwede kong maibigay sa kanya para hindi niya danasin ang hirap na dinaranas namin ngayon. Gusto kong mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Pero anong ginawa niya? Binaliwala niya ang lahat ng pagpapagod at sakripisyo ko. Paano na lamang siya ngayon? Paano kung wala na ako dito sa mundong ito? Sino pa ang mag-aalaga sa kanya? Kung hindi siya makakapagtapos ng pag-aaral. Napuntis siya ng wala sa oras. Paano na siya ngayon, Mildred? Sabihin mo sa akin. Paano na siya ngayon? Naririto na tayo sa tapat ng bahay niyo. Kaya mo bang maglakad? Baka nahihilo ka pa. Babae ito, oo. Okay na ako. Si inay naman kasi, sobrang OA. Sinugod pa ako sa ospital. Naiskandalo tuloy ang mga tao. Sa halip na hindi malalaman ang kalagayan ko, ibinandera pa. Bridget, hindi mo naman masisisi ang inay mo. Dahil natalanta siya. Buntis nga ako. Di normal lang na mahilo ako. Kaso nga, hindi alam ng nanay mo na buntis ka. Kaya nag-alala siya ng sobra. Kaya kanya isinugod ng ospital. Sige na. Bumaba na tayo. Teka, mauuna akong bababa para maaalayan kita sa pagbaba mo ng tricycle. Ayan. Nakababa na ko. Ikaw naman, bumaba ka na at aalalayan kita. Sige. Teka. Dahan-dahan ka lang sa paglalakad, ha? Mildred, nakasara ang bahay. Wala yatang inay. Oo. Iniwan sa akin ang susi ng bahay niyo dahil pumasok na siya sa kantina para magtrabaho. Hindi man lang ako binalikan sa ospital. Hindi pa ako hinintay na umuwi. Anong klase siyang ina? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay mo yun. Isa pa, hindi mo naman siya masisisi na magtampo o magalit sa iyo dahil nadismaya siya sa nalaman niya. Ang sabihin mo, lagi na lamang siya nagagalit. Walang ibang gawin kundi manirmon at maggalit sa akin. Kakainis. Ay, nakahanda na ang pagkain ni Bridget. Dismayado ako sa nangyari sa kanya. Pero wala na akong magagawa. Naririyan na yan. Wala na akong ibang gawin kundi tanggapin ang naging kapalaran niya. Gising ka na pala. Halika na at mag-almusal ka na. Kayo na lang mag-isa ang kumain. Galit ka ba? Kunwari pa kayong maghahanda ng pagkain ko. Galit naman kayo. Ay, teka nga muna. Nakagalit ka ba sa akin? Anong ikinagagalit mo eh? Ang dapat ngang magalit eh ako. Hindi man lang niya ako pinuntahan sa ospital. Ay, ganun ba? Iyon ba ang ikinagagalit mo? Ang hindi kita pinuntahan sa ospital? Kaya nga, tigilan na ninyo yung paghanda-handa ng pagkain ko. Dahil kunwari lang yan. Ay, nako. Pasalamat ka at buntis ka. Kung hindi, makakarinig ka na naman sa akin.
Siya nga pala, maupo ka na dyan sa sofa at mag-uusap tayo ng masinsinan. Talaga? Ipagpapatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo? Oo, Mildred. Yan ang sabi ng nanay ko. Oh, di mabuti. Ibig sabihin, mahal na mahal ka pa rin ng inay mo. Naku, kung ibang ina yan, baka itinakwil ka na. Dahil sa ginawa mong pagpapabuntis. Siya nga pala. Sino pang ama ng pinagbubuntis mo, ha? Alam na ba niya na nabuntis ka? Oo. Sinabi ko na sa kanya. Oo. Anong sabi? Pananagutan ba niya? Pagkakasalan ka ba niya? Ewan ko ba sa lalaking yun? Hanggang ngayon, hindi pa ako tinatawagan eh. Ay naku. Ibig sabihin lang ay huwag ka nang umasa sa lalaking yon. At ang importanteng gagawin mo ngayon ay sungkapan mo ang pagkakataon na binibigay ng inay mo sa'yo. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo para na rin sa maganda mong kinabukasan. Oh, nakabihis ka. Papasok ka na ba sa klase mo? Bakit pa ako papasok sa school? Buntis nga ako eh. Hindi pa naman halata ang tiyan mo eh. Hindi ba't napag-usapan na natin yan? O sige na, ito na ang allowance mo. Oo nga naman. Bakit ko sasabing hindi na ako papasok sa school? Matitigil ang pagbibigay ni inay ng pera sa akin kung sasabihin kong hindi na ako papasok. Oh, sige na. Nangako ka sa akin ha. Itutuon mo na ang isip mo sa pag-aaral. At umaasa ako na makakapagtapos ka ng pag-aaral. Para na rin yan sa ikabubuti mo. Bakit ngayon kang dumating? Kanina pa ako naghihintay sa'yo, ah. Bakit mo ba ako pinapunta dito sa bahay ni Shaina? Pumasok ka nga muna. Dito sa loob. Baka may makakita sa'yo dyan. Yan, pasok. Kala ko ba pinagdududahan mo kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko? Sabik na ako sa'yo. Tingnan mo na. Pwede ba bang makuhalikan? Pag-usapan muna natin itong pinagbubuntis ko. Kailan mo ba ako pakakasalan na? Lagi akong nasasabik kasi sa'yo eh. Mahal na mahal kita, Bridget. Ka muna. Sagutin mo muna ang tanong ko. Paligayahin mo lang. Pananagutan mo ba itong pinagbubuntis ko? Ha? Paliligayahin. Kailan tayo pagpapakasal? Nalaman na ng nanay ko na buntis ako eh. Bridget. Ikaw pala. Hindi ka, pumasok ka. Saan ka ba galing ngayon, ha? Kanina pa ako pabalik-balik dito sa bahay nyo, pero wala ka. Wala. May pinuntahan lamang ako. Maupo ka. Salamat. Teka nga muna. Para kang nanghihina. Baka dahil sa paglilihim mo yan, ha? O, hindi bale. Heto, dinalhan kita ng mga prutas. Kainin mo para lumakas ka. At yung magiging baby mo ay lalakas din. Teka nga muna. Sino ba kasing nagsabi sa'yo? Nabuntis ako. Sino pa? Di yung doktor na sumuri sa iyo. Oh, kumain ka na. Iuwi mo na yan. Ayoko yan. Ayokong kumain. Ano? Hindi pwedeng hindi ka kakain. Makakasama dyan sa dinadala mong bata. Oh, heto. Balatan mo na ang dala kong prutas para makain mo na. Sasagutin ko lamang itong cellphone. Hello? Sir? Talaga po, sir? Sige po. Pupunta na ako dyan sa bahay ninyo. Ngayon din. Opo. Hintayin po ninyo ko. Hindi pa ako tinatawagan ni Edo hanggang ngayon. Magdadalawang linggo na.
mula nang magkita kaming muli. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nagpaparamdam. Kahit man lang sana text, hindi siya nagte-text sa akin. Nagriring ang cellphone ko. Si Edward. Oh, sweetheart! Bakit ngayon ka lang tumawag? Nag-aalala na ako sa'yo eh. Naisip kong iniwanan mo na ako. Pwede pa naman ganon. Mahal na mahal kita. Ang mabuti pa, pagbihis ka at umalis ka na dyan sa bahay ninyo. Gusto kong magkita tayo ngayon sa dati nating tagpuan. Bridget! Bridget! Buksan mo nga tong pintuan at may dala ako. Bridget! Bridget! Oh, ibababa ko na nga muna tong dala ko. Nakatulog siguro ang babaeng yun dahil sa pagbubuntis niya. Kagat mo, buksan ko na ang pintuan. Bridget! Bridget! Walang sumasagot. Hindi pa kaya yun nakakauwi? Pamilyar sa akin ang boses na yun. Yan. Ikaw nga ba yan? Eduardo? Oh, Igan. Ikaw nga. Oh, Igan. Ang tagal-tagal kitang hinanap. Dito lamang pala kita makikita. Oh, Igan. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Iyan ang buong pangyayari. Nagka-amnesya ako. At ayon na rin sa mga kumupkup sa akin na mga magulang ni Bridget ay nakita nila ako na palakad-lakad sa daan. Tulala. Nang tanungin nila ako kung saan ako nakatira, hindi ko masabi. Maging ang aking pangalan ay hindi ko alam. At dahil mahirap lamang ang buhay ng pamilya kumupkup sa akin, ay hindi nila ako nagawang maipatingin sa doktor. Matagal bago bumalik ang alaala ko. Pero nang manumbalik ang aking alaala, ay binalikan ko ang bahay natin. Subalit wala ka na. Ang sabi ng mga kapitbahay natin ay matagal ka na raw ng ibang bansa. Kaya ako nawalan ng pag-asa na makita ka ko. Maniwala ka sa akin, Lilian. Pinanap kita na mahabang panahon. Ibinigay ko ang larawan mo sa iba't ibang istasyon ng pulis. Nagmakasakali akong mahanap ka nila pero wala ka. Dahil siguro sa bundok nakatira ang mga anak pumupkup sa akin. Kaya wala silang makita. Ganoon pa, Mahal. Pwede pa tayong magsimulang muli. Ito. Oo. Mahal naman kita, Ian. Totoong nasa ibang bansa ako pero ang puso ko ay naiwan dito sa Pilipinas. At walang araw na hindi ka naman ang aking isipan. Pero paano ang pamilya mo? Baka ako pa ang maging dahilan ng pag-aaway ninyo mag-asawa. Wala akong naging asawa, Ian. Ano? Oo. Hindi na ako nag-asawa dahil paano ko yung pagkikisamahan ng babaeng hindi naman nagmamayari ng puso. Kaya libreng-libre ako, Ian. Kaya lang, baka ikaw, hindi na pwede. Tulad mo, hindi na rin ako nag-asawa pa. Dahil ikaw lamang ang nagmamay-ari ng puso ko. Mildred, ano bang meron? Bakit mo ako sinama dito sa mall? Ililibre mo ba ako? Oo, at hindi lamang kita ililibre. Ipagsasabihin ko pa kayong dalawa ni baby mo. Talaga? Bakit? Naka-jackpot ka na naman ba? Oo, nakabenta ako ng bahay. At medyo malaki-laki ang commission ko.
Tamang-tama sa pangmatrikula ko sa susunod na semester. Oh, teka, anong gusto mo? Mag-shopping muna tayo o kakain muna tayo? Siyempre, magsha-shopping muna para makapagpapahinga tayo habang kumakain. Okay. Teka. Saan ka magaling nung isang araw, ha? Ikaw naman, dyan lang sa tabi-tabi. Babaeng ito. Buntis ka na nga at hindi magtatagal, isisilang mo na yatang batang yan. Pero, paglalakot siya pa rin ang nasa isip mo? Saan ka ba nagpunta? At bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Kuwan, na destino kasi ako sa Cebu eh. Bakit hindi ka man lang tumawag sa akin o kaya mag-text? Masyado ako kasing busy. Talaga naman. Hindi biro ang maging supervisor. Lalo na upad niya ni Papa. Para naman sa ating dalawang ginagawa kong ito. Pagkatrabaho. Hindi baling malayo ako. Importante, meron naman tayong pera. Papaano naman ako? Itong baby natin. Edu, pakakasalan mo ba ako? Oo. Sobra kitang na-miss. Bridget. Edu, miss na miss kita. Edu. Edu. Bridget. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na magkikita pa rin kami ni Eduardo. Parang nananaginip ako sa nangyari. Hindi ko inasahan ang pagkikita namin ito ni Eduardo. Kararating lang pala ni Bridget. Buong akala ko ay naririto na siya sa bahay. Oh, Bridget! Umalis ka pala! Akala ko naririto ka lang sa bahay dahil linggo ngayon. Ang lagay pala niyan, ikukulong niyo ako dito sa loob ng bahay. Pwede ba, Inay? Tigilan na ninyo ako! Makapasok na nga sa kwarto ko, naaalibadbaran ako sa inyo! Maagang nagsara ang kantina at gaya ng dati, ibinigay sa akin ng may-ari ng kantina ang mga hindi nabintang ulam. Palibhasa, walang pasok ang eskwela, kaya kukunti lamang ang niluluto. Naririto na pala ako sa harapan ng bahay. Naririto na rin siguro si Bridget. Teka, niwan palang nakabukas ang pintuan ng bahay. Kabilin-bilinan ko sa kanya na laging isara ang pintuan eh. Nakapasok na ako sa... May motorsiklo palang nakapark dito sa gilid ng bahay. May bisita ba si Bridget? Teka, wala namang tao dito sa sala. Hindi kaya nasa kwarto ang bisita niya. Babaeng yun talaga, oo. Sinabi kong si Mildred lamang ang dapat niyang papasukin sa kwarto niya eh. Nagpapapasok pa yata ng ibang tao. Sino kayang bisita niya? Teka nga, mapuntahan ko sa kwarto niya. Tamang-tama. Nakabukas ang hindi! Hindi totoo ang nakikita ko! Hindi totoo! Bridget! Anong ibig sabihin nito, ha? Ano? Ang Inay! Pagmay mo. Nasaan ang pandaran ko? Bridget! Ano ito? Ano ito? Inay! Pinag-aaral kita kahit na nabuntis ka para sa iyong magandang kinabukasan. Pero ano tong ginagawa mo, ha? At talagang dito pa mismo sa bahay! Ha? Bridget, alis na ako. At ikaw, lalaki, ha? Siya bang nakabuntis sa'yo? Talagang dito pa ninyo ginagawa ang kabunduhan ninyo? At ikaw, lalaki, umalis ka ngayon din! Umalis ka! Ikaw ang umalis, Inay! Ikaw! Hindi si Edo! Dahil siya ang ama ng ipinagbubuntis ko! Ano ka ba naman? Dumating lang ang inay ko eh. Kumaripas ka na ng takbo. Duwag ka ba? Anong duwag? Hoy, babae,
Kung ikaw walang kahiyan, ako meron. Tingnan mo ang nangyari. Natatnan tayo ng inay mo na gumagawa ng kalasuan. Sinong hindi mapapaya, ha? Sino bang may kasalanan? Hindi ba't ikaw? May plano ka palang gumawa nun. Bakit sa bahay pa? Hindi mo na ako niyaya sa labas eh. Dati namang pumupunta tayo sa hotel. Hindi pa nga ako pinapadala ng papa ng budget ko. Tukot wala akong pambayad sa inuupahan kong apartment eh. Hindi pa ako pinapadala ng pera. Hindi naman problema yan eh. Di dumito ka sa bahay. Aling Ijang? Kayo pala. Pumasok po kayo. Oh, nako. Pasensya na po kayo dahil kararating ko rin lang. Nagmamadali ako kanina. Kaya hindi ko naayos tong bahay. Hindi ko naman maasahan si inay na maglilinis dito sa bahay dahil sa rayuma niya. Oh, sandali po. Ang tahimik ninyo. May problema ho ba kayo? Aling Ijang? Bakit po kayo umiiyak? May masama ho bang nangyari? Kay Bridget? Ang kaibigan ko, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Bakit ho? Ano na naman ho ba ang ginawa ni Bridget? Nadatnan ko silang dalawa ng lalaki. Sakto na gumagawa ng makabundong gawain. Ho? Mildred, hindi ko na talaga alam ang gagawin kong pagtuturo sa kanya. Napakatigas ng ulo. Inay! Si Bridget? Ang galing niyo naman! Talaga lang ha? Pumunta pala kayo dito sa bahay para i-chismis ako? Sa lahat pa talaga ng tao na pwedeng pag-chismisan, ako pa na anak niyo! Tumigil ka na, Bridget! Sumusobra ka na! Bakit ba hanggang ngayon ay hindi mo ako naiintindihan na? Sinisita ko ang bawat pagkakamali mo dahil gusto kong ituwid ka. Pinag-aaral kita kahit na nabuntis ka para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ganon! Pinag-aaral mo ako kaya lahat na lang ng desisyon ko, pinapakialaman mo! Hindi naman sa ganon. Gusto ko lamang mabigyan ka ng magandang buhay. Ayokong Tama na! Bastos ka talaga, no? Ganyan ba talagang natututunan mo sa school? Hindi kita pinalaki at pinag-aral para bastusin lamang ako. Ganon! Ipinagmamalaki mo ang pagpapalaki at pagpapaaral sa akin! Kaya ba gusto mo kontrolin ang buhay ko, ganun ba? Ang hawakan ako sa leeg dahil lamang sa sinasabi mong pagpapalaki at pagpapaaral sa akin? Pwes, nanunumbat ka rin lang, kaya puputulin ko na ang ugnayan natin sa isa't isa at umalis ka na sa bahay na to! Bridget! Bigating subdivision itong nilalakaran natin, ha? Panay malalaking bahay ang nandito. Pangmayaman. Sinabi mo pa. Dahil mayaman talaga si Mr. Eduardo Villafuerte na asawa pala ng inay mo. Ha? Asawa ng inay? Oo, asawa niya. Alam mo, ang laki-laki ng bahay nila. Kung asawa siya ng inay, ibig sabihin, dating mayaman si inay bago siya na aksidente. Oo, pero sadyang mabait ang inay mo at mapagpakumbaba. Kahit mayaman siya, hindi ito kinakitaan ng anumang pagmamataas. Nakihalubilo siya sa mga gaya nating mahirap na hindi pinangangalandakan ang buhay na pinanggalingan niya nang bumalik sa kanyang alaala. Oh, naririnig niyo pa tayo sa harapan ng bahay nila. Halika at magdo-doorbell na tayo. Oh, Bridget, ikaw pala. Anong kailangan mo? Umuwi na po kayo sa bahay. Bridget, gustuhin ko man ay hindi na pwede. Dahil mayroon akong asawa at siya na ang nagdesisyon na iwanan ka para muli kaming magkasama sa bahay na ito. Kung gano'n, dito na rin ako titira.
Lalong hindi pwede eh. Dahil nakita ni Eduardo kung paano mo ako tratuhin. Kaya ikinalulungkot ko. Inay, patawarin niyo ako. Bumalik ka na sa bahay, Inay. Anak, mahabang panahon na magkasama tayo. Habang malayo ako sa asawa ko ng mahabang panahon. Kaya nararapat lamang na siya ang bibigyan ko ng panahon dahil asawa ko siya. Kaya magkakaalis ka na. Hindi, Inay. Huwag kang lumayo sa akin, Inay. Kailangan kita sa buhay ko, Inay. Bumalik ka na sa akin. Patawarin mo na ako. Sa panahon na mas marami ang mga taong magkasarili, ay ating pahalagahan ang mga tunay na nagmamalasakit sa atin. Mga taong isinasantabi ang sarili para maipadama ang kanilang pagmamalasakit. Hindi man ito kadugo, sapagkat ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi naman nakasalalay sa pagiging magkadugo. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.